Nalubong naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga umuwing OFWs na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Marami sa kanila, hindi na tinapos ang kanilang mga kontrata sa takot na baka buhay nila ang maging kapalit. Madeline Villar Moratillo sa balita. Hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Ayaw ko na po. Kasi naanuhan na ako ng phobia po. Baka po kasi po naglilinis po ako sa labas nakita ko talaga yung usok. Ang akala ko matamaan ako, tumakbo kaagad ako sa loob ng bahay. Hindi pa man tapos ang kontrata, pinili ni Aling Merlin na umuwi sa bansa para magkasamang pamilya. Nagka-phobia na raw kasi siya dahil patuloy pa rin ang mga naririnig niyang pagsabog. May naipon din po ako konting pera, mag-business na lang po ako. Laking pasasalamat naman ni Jessica na sa wakas nakabalik na siya sa Pilipinas. Andun po yung syempre po kinakabahan kasi tuwing gabi merong bumabagsak na misa. Pero na-intercept naman po ng Qatar. Yung po sa amin sa shelter, na talaga na iripat po kami. Si Mang Joel, 7 taon nang nagtrabaho bilang technician sa Bahrain dahil sa takot. Di na rin tinapos ang kontrata. Hindi ko na tinapos ang kontrata ko. Opo, dahil nga sa takot natin at ang ating kaligtasan na inisip natin. Hindi pa ngayon kasi parang hindi pa talaga nakikita ko kasi doon tulad ngayon ay may mga kwitis pa. Si Victor, ayaw na raw munang mangibang bansa. Hindi na pa ako babalik. Kahit paano matatanggap na tulong galing sa gobyerno. Thank you, makakapagsimula ng kahit small business. Kabilang sila sa higit 300 overseas Filipino workers, ang iba kasamang pamilya, na dumating sa Villamor Air Base galing sa Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at Qatar. Paglapag ng kanilang eroplano, personal silang sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang kamustahin ang kanilang kalagayan. Hinintay rin ng Pangulo na magkasakay ng bus ang mga OFW na papunta muna sa hotel bagong kanilang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya. Sa datos ng DMW, aabot na sa 1,400 na OFW ang naibalik ng gobyerno sa bansa mula yan na magsimula ang kaguluhan sa Middle East. Mahigit 1,000 naman ang naghihintay pang ma-repatriate sa mga darating na araw. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.